Nagbabalik po ang Doctors on TV at nandito pa rin po tayo sa Urology Center of the Philippines. Kasama pa rin natin si Dr. Joseph Lee. Andito po tayo sa kanyang clinic sa room 401. Ayan, Doc. Yes, hello again, Doc Lady. Okay. Dito po tayo ngayon. So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang men's health. Katulad nga po, may poster kayo dito. Yan, nakakahang na ang aming poster na gaganapin yan sa Hunyo. June 17. June 17, oo, meron tayong malaking event. This is a major event. Oo, nationwide. Sinasabi natin, Doc Lady, na by Luzon, Visayas, and Mindanao, sabay-sabay gaganapin ang rectal examination. No, ito po ay gaganapin sa mga pribadong hospital at mga gobyernong hospital kung saan affiliated ng Department of Health saka ng Philippine Urological Association. So itong lahat na hospital ay accredited. Okay. So, Doc, linawin lang po natin para sa ating mga manonood, no? Nabanggit nyo kasi prostate, pero bakit nabanggit nyo rectal exam? Tama ka dyan, Doc Lady, no? Lagi natin sinasabi, no, kailangan ng isang individual pagdating ng 50 pataas, kailangan magpa-rectal examination. True enough, sabi mo, Doc Lady, na kahit na sinasabing individual, bata pa ba siya, 40 years old and to 50 years old, kailangan pa rectal exam? Yes, no? Kasi meron na tayong mga nakikita o na nakukuhang mga sakit na within 40 to 50 years old ay nagsisimula na. These are mild symptoms of prostatism. Lagi natin sinasabi, ang pag-rectal examination ay isang paraan na very subjective, no? Maganda siya. Malalaman natin agad kung yung estado ng ating prostata, kung malaki or may problema, no? Kagaya ng itong model natin. Nakita mo itong mga model natin ito. Okay, when you look at this model, makikita mo medyo smooth siya, no? Pero meron siyang areas of hardness, 'di ba? Okay, ito kasi pinaka-normal natin, 'di ba? Chestnut structure. Itong shape ng prostate natin, makita mo may mga bulging areas. Malaki siya. Pero pag hinawakan mo, tingnan mo, subukan mo, Doc Lady, medyo rubbery siya. Rubbery. So, ibig sabihin, may pagka-texture niyan ay benign, pero malaki na lang siya. Hindi lang kagaya nito, when you try to feel, medyo matigas, no? Okay. Now, itong mga ito, makikita mo to, medyo matigas na, tsaka nodular. Yan, iba ng hugis niya. Malaki siya at nodular. These are very suspicious for malignancy. Okay? Now, ito malaki siya. Makikita mo may mga ugat-ugat extension. Maaring suspicious rin ito for malignancy, extension to the nervous system. No? So, ganyan, may malalaki. So, makikita mo, babasihan mo sa pag-rectal examination, malalaman natin kung malaki ang prostata, kung may makikita ka mga unusual mga signs kagaya ng mga firmness, hardness, nodules. Ito kasi very significant later on sa pag-evaluate natin mga pasyente. Pwedeng magpapa-blood exam tayo, yung PSA na sinasabi, or we can subject them to further evaluation through prostatic biopsy. Okay. So, nabanggit ito ang mga screening, no? Nabanggit itong digital rectal exam. May nabanggit pong PSA. Ano po yung PSA? Doc Lady, ang PSA kasi is prostatic specific antigen, no? Ito ay isang uri ng blood examination para malaman natin kung ang isang individual ay may infection or pag medyo siya mataas siya, pwede siya nagli-lean towards malignancy. Okay. Ito ay magandang blood examination para matukoy natin ng isang individual kung ang prostate nga niya ay sinasabi natin ay especially for carcinoma, no? Kasi pag tumaas siya ng medyo mga 10 nanograms per ml, medyo delikado na yan. Okay? Now, kagaya na sinasabi natin na pinpoint natin dito sa model natin, pwede rin natin masubject yung pasyente for ultrasound later on if you want to do a further confirmatory evaluation. So, meron na tayong rectal examination, PSA, ultrasound later on. Now, just in case na meron tayong makikitang hindi ka aya-aya or may suspicious for sa ultrasound, pwede natin i-subject sa prostatic biopsy. From biopsy on, kung may makikita tayong
malignancy, then we go to other tests like your CT scan or MRI. Okay? Nabanggit natin kanina, no, Doc Lady, kasi pag makikita mo ang dami nating model, ano ba itong ginagawa? Dapat nating una-una malaman. Oo. Yung prostate kasi, this is sagittal section. Makikita mo kasi, ang prostate kasi is just below your urinary bladder. No? Ang pantog natin. So, dito yung meron siyang tubo, daanan niya ng ihi o yung urethra. Okay? So, sinasabi natin, pag lumalaki ang prostate, kagaya na pwede siyang magbara o pwede siyang umakyat at mag-extend sa pantog. So, there is two way na pwede siya mag-obstruct, no? So, that is your enlargement of your prostate. Kailan alam natin na ang prostata again is below your urinary bladder o yung pantog. Okay. Itong model naman, lady, maganda kasi to. Minsan kasi ang pasyente, pag sinasabi natin, magpa-rectal examination. Dok, ang sakit eh. Sabi nila, masakit daw pag ano. Now, we let them feel the prostate itself na ina-examine natin, no? Makikita mo, i-try mo. So, pag sinabi natin sa pasyente, tatay, meron tayong nararamdaman ganyan. No? So, nafe-feel niya more or less na yung examination na ginagawa mo, yun ang nararamdaman niya, no? To have those, these are the different size ng prostate natin, okay? Ang sinasabi natin normal size is 20 to 30. Walang simptomas. Pag lumalaki na ang prostata, it goes from 40 to 50 to 60. Usually, pag mga size niya, 40, 50, 60, 70. May nararamdaman na ba ito? Meron na yan at malaki na yan. These are enlarged prostate na sinasabi natin, no? So, normally, it should be 20 down to 30. Okay? So, pag mga 40 and above, medyo malaki na yan. Ano usually nararamdaman nila? Usually, ang nararamdaman nila, nahirapan sila umihi, panay-panay ang ihi, then gumigising sila sa umaga para umihi, nocturia, minsan patak-patak ang ihi, yung nagbabalisaw-saw, tapos yung nararamdaman nila parang naiipon yung ihi, tapos ang ihi nila minsan may mahaba, may maiksi, intermittency, no? Those are the very, very common na nakikita natin sa isang individual o nararamdaman ng isang individual na meron obstruction of the prostate. Mamaya, Dok, sa ating pagbabalik, no, makakasama natin yung pasyente para ma-examine nyo na. So, mga kasambahay, wag po kayong aalis kasi mamaya makikisama na natin ang ating pasyente na si Tatay Eugenio para sa kanyang exam. So, mga kasambahay, wag kayong aalis kasi magbabalik po ang Doctors on TV! Nagbabalik po ang Doctors on TV. Nandito pa rin po tayo sa Urology Center of the Philippines. Siyempre, nandito tayo sa clinic ni Dr. Joseph Lee, ang ating urologist for today. Doc, umpisahan na natin yung sinasabi yung DRE o Digital Rectal Exam. So, bakit po natin ito kailangan gawin? Lagi natin sinasabi, Doc Lady, importante ito kasi dito natin ma-evaluate subjectively ang ating prostate. Either malaki siya, may infection siya, or mga suspicious area. Now, kagaya nitong model na ginagawa natin, makikita natin ito yung ating urinary bladder or pantog, no? Ito yung ating prostate. Tapos, ang maganda kasing examination, through the rectal bolt, no? Pwede mo ipasok ang isang daliri mo, then doon mo na ma-feel yung prostate mo. Immediately dorsal, makikita mo yung prostate mo, o mararamdaman mo yung prostate mo, no? So, when you put your finger inside the rectal bolt, ganyan, yung prostate mo makakapa. That is your digital rectal examination. Kaya kasama ang digit and the rectum and the examination. One digit lang. One lang. Okay, Oo, so, hindi pwedeng Sir, isa lang, huwag kayo mag-aalala. Okay. Ready na po kayo? Ready na ba, tatay? Okay. Ready. E-examinin kita na, ha, tatay? O, bababa. So, at the count of 3, hinga ka malalim, tapos e-examinin kita, ha? Okay. 1, 2, 3. Importante, Doc Lady, kasi linalagyan natin ng
local anesthesia. anesthesia. Oo, para hindi sumakit ang pasyente. Okay, tapos na. O, ito na. So, bali, Doc, gumamit po kayo ng sterile rectal gloves. Okay, tapos lalagyan natin ng local anesthesia. Very, very important, no? So, pag nagamit mo na yung gloves mo, kailangan i-dispose mo na. Do not use it again. Oo, kasi that can cause infection later on. Kahit na sinasabi natin, it's very, very subjective. Baka pwede magkaroon ng infection. So, before po nyo gagawin ito, Doc, may mga naging preparations po ba siya? May mga dapat po ba siyang itigil kainin, gawin? O wala naman? Usually kasi minsan nilalagyan natin ang prophylactic, no? Either pre-op or post-op, binibigyan natin ng prophylactic ang pasyente kasi una-una, natatakot tayo baka pwedeng magka-infection. But most of the time, pag nagre-rectal examination, hindi na. Unless ang pasyente nagrereklamo ng mga signs and symptoms na maaring meron siyang signs of prostatitis, so pwede tayong magbigay ng prophylactic antibiotic. Okay. So, Doc, ano na po ang nakapanin nyo sa ating pasyente? Ayan, through this model, makikita natin, kagaya ng sinasabi natin, ito ang nakapa natin. Yan. So, ang nakapa natin is this one. Tinan mo. Yan. Okay. Medyo malaki, di ba? No, papakapa natin ngayon kay tatay. Yan. So, tatay, yan ang nakapa ko. Nakita mo? Parang matambok. Yan. So, that is the same thing na makikita natin. So, this is very, very subjective. Pag subjective in the sense na parang ang rectal ko tsaka ibang urologist might not be the same. Pwede kong sabihin, sobrang laki. Pwede naman sabihin ng isang espesyalista na kahintulot ko na tama lang ang laki, no? So, it is very, very important later on na isubject natin sa ang pasyente to a more confirmatory test, which is your ultrasound. So, kailangan yung ultrasound. So, ang ating pasyente sa tayuhan nyo, kailangan siyang i-ultrasound? Yes, oo. Okay. So, Doc, sinakapa nyo sa kanya, nasabi nyo nga, medyo lumaki. May staging po ba ito? Yes, we have staging. Tama ka dyan, Doc Lady, no? Kakapa mo rin kanina, medyo malaki, matambok, no? So, this is between the grade 2 or 3. Sinasabi natin, ang grade 1 is very small and very normal. Grade 2 kasi enlargement. Grade 3, ito yung medyo malaki na, no? Kadalasan pag grade 2 to grade 3, ito yung mga condition wherein malaki ang chance na magiging candidate siya for surgery. Pati lagi natin sinasabi, kailangan further evaluation and confirmation kasi ang rectal examination is very, very subjective. So, ayan, Doc. So, natapos natin ang kanyang digital rectal exam. Napansin nyo na medyo malaki. So, para makasigurado po tayo, kailangan natin tignan sa ultrasound para ma-visualize natin. At baka mamaya may makita pa tayong iba, no? Minsan, nangyayari yan. So, mga kasambahay, huwag po kayong aalis. Samahan nyo kami mamaya sa ultrasound room. Kaya huwag kayo alis, magbabalik po ang Doctors on TV. At nagbabalik po ang Doctors on TV. At nandito pa rin po tayo sa UCPI o Urology Center of the Philippines. At kasama syempre natin ang ating urologist, si Dr. Joseph Lee. At nandito tayo sa kanilang ultrasound room. So, Doc, tapos na po yung DRE o yung digital rectal exam ng ating pasyente. So, ngayon, bakit po siya kailangan i-ultrasound? Usually, sinasabi natin, Doc Lady, no, ang rectal examination or yung DRE na sinasabi natin ay very, very subjective, no? Once you find yung prostata mo ay malaki or meron kang mga unusual findings like yung firmness, hardness, or may mga nodules, okay? Ang ultrasound kasi ay isang instrumento para maging definite o at least maging accurate in the sense na yung subjective findings natin at mabigyan ng confirmation. Confirmation in the sense na kung ang nakakapa natin ay malaking prostata, at least doon sa ultrasound, mako-confirm na malaki ang volume. Kasi kagayang ginagawa ng chief ultrasonologist na tech natin si Harold, minimeasure niya ngayon yung volume ng size ng prostate, no? Makikita natin, Harold, medyo malaki siya, no? Oo. Tsaka makikita natin, Doc Lady, kanina pinapakita ni Harold, pakita natin,
meron siyang extension. Turo mo sa daliri. Yan, yun, no? So, meron siyang extension yung prostate niya, ibig sabihin intravesical, no? So, malaki siya talaga kasi pumasok siya sa, sa pantog, no? Ang rectal examination natin kanina na malaki ang prostata is correlating, is confirming our diagnostic sa ultrasound. Plus the fact, sa ultrasound kasi, Doc Lady, marami tayong makikita. Pwede tayong makakita ng mga calcification, concretions, no? Mga suspicious area, mga hypoechoic areas na pwede nating later pagtuunan ng pansin or later pwede nating i-biopsy. Pag nakita natin na these areas could be suspicious for malignancy. Yon. So, kumbaga, dahil po dyan, yan ang resulta. Kaya may nararamdaman siya problema sa pag-ihi. Dahil ganyan na nga po. Yes, oo. Kasi pag titingnan natin ngayon yung makikita natin, Doc Lady, as you see, no, malaki talaga yung prostate niya. No? So, ito siguro ang nagkukos kaya nahihirapan siyang umihi, saka mga simptomas na nabanggit niya sa'yo kanina at sa atin with regards to yung voiding niya o yung pag-ihi. Ano po ba ang normal? Normal kasi kailangan free-flowing, 'di ba? Sinabi nga ni tatay, minsan may nahirapan siya, may retention, may naiiwan, tapos patak-patak, hindi maganda ang flow, 'di ba? May intermittency, minsan may maiksi, may mahaba ang pag-ihi. So ito ang mga causes na maaring may nagbabara o yung sinasabi natin may obstruction, secondary na sa paglaki ng prostata natin. So, since ganito po naging resulta ng kanyang ultrasound, ano na po ang mai-abiso niyo na po sa ating pasyente? Okay, now meron tayong mga other means na ginagawa, yung mga non-invasive na pwede rin nating ibigay sa pasyente o yung mga medications na sinasabi natin. Ang pinaka-importante kasi gawin natin, Doc Lady, kasi is maagapan. No, the least that we can do is ma-unobstruct siya kasi barado di ba? Oo, para makaihi siya na mabuti at later on hindi niya ma-experience na malagyan ng sonda, which is very, very difficult. Very difficult. Alam ko yung mga iba dyan talagang, alam niyo yun, kailangan lang palitan at hindi na natatawag. Tama yan. Kaya nga sinasabi natin, kanina nabanggit mo kanina, ang Hunyo kasi ay month of mga kalalakihan, kaya ginagawa natin ito para libre para sa kanila. Then, sinasabi natin, kaya nabanggit mo, tinanong mo rin yung code, yung aming team na tayo naman, di ba? Ibig sabihin, gusto natin yung mga lahat ng kalalakihan sa ating rehiyon, no? At pumunta sa ating mga official na mga hospital na affiliated ng PUA, accredited, para makita natin at masuri sila na maigi with regards to their men's problem. Kahit wala pang nararamdaman, basta at least mga 40, no? Oo. Pa-screen na sila. Yes. At kasama ang UCP ay isa sa mga hospital na mag-e-evaluate at magbibigay ng free screening. So, nandito kayo, Doc? Yes. Okay. So, paano nila kayo mapupuntahan? Okay. Pwede silang pumunta sa Urology Center of the Philippines. Dito ay, address nito ay 62 Maginoo Street, Diliman, Quezon City. Or you can call 990-3031, 990-3035 or 990-2373. Ayan, thank you so much. I'm sure, Doc, marami kayo pupunta sa inyo ng araw na yan. Yes. But anyway, Doc, meron ba kayong gustong batiin? Ay wala lang naman, importante siyempre that gusto nating magpasalamat kay Harold, ang ating head ultrasound, say hi. Tapos lahat ng staff ng Urology Center of the Philippines, kasama na ang ating presidente si Dr. Bernardo Bernardo, saka yung ating CEO si Dr. Pedro Lantin, and the rest of the nursing staff and the administration, si Ma'am Cristel. Simple papasalamat tayo para ibigay sa atin ang itong Urology Center para magamit natin at ma-facilitate ang ating mga pasyente. And marami pong salamat, Doc. I'm sure marami pong pupunta sa inyo sa araw na yan. So mga kasambahay, huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang Doctors on TV!